Pilipinas, kamusta na? Kamusta na yung pinagalaban bilang isang Pilipino? Kamusta na kung ano ba yung ating pangarap? Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Isa lang naman ang mintingin ng bilang isang Pilipino yung magkaroon ng matiwasay, maayos na buhay. Maging payapa ang bayan, malayo sa droga, kapahamakan, yung mga kabataan. Pero bakit? Bakit kung sino pa yung nangangarap para sa bayan, siya pa yung tinutuligsa, siya pa yung inaapi, siya pa yung gagawin ng ganito? Nakakalungkot. Kasi may isang taong nandigan para sa bayan, pero may isang tao din na pipilay para sa bayan. Alam mo yung nakaupo, yung apat na paan ng silya, bawas na. Kumbaga yung corona, wala na. Kasi yung corona, bilang isang pagiging pangulo, ang kahulugan ng respeto. Respeto na nawala, na hindi na kayang ibalik. Yung kahit anong gawin mo, kahit anong salita na ilabas mo sa bibig mo, nahihirapan ng maniwala ang tao sa'yo. Unang-una, yung tumatakbo ka bilang isang presidente, nagsalita ka about sa ICC na kumbaga we have our own jurisdiction, ipaglaban natin yung karapatang pantao, hindi pwedeng mangimasok ang ICC sa bansang Pilipinas. But what you did when you was a president, what you did, lahat ng sinabi mo nung nangangampanya ka, lahat yung kabaliktaran sa ginagawa mo. Diba? Sinabi mo, ibababa mo yung bigas sa 20 pesos. But look at the bigas. Magkano yung bigas ngayon? It's 50 pesos. That's a lot. Tapos sabihin mo yung ganun. Tapos ikaw pa yung nanguna sa pagpapahuli sa dating Pangulo na wala lang ginawa at walang inisip kundi magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga pamilya at mga kabataan para sa bagong henerasyon. And then ikaw na Pangulo ng Pilipinas, nagiging panggulo ka. Totoo lang, magkakagulo sa Pilipinas. Magiging madugo ang Pilipinas. Dahil sa ano? Dahil sa kasakanan mo. Magiging madugo ang Pilipinas. Kahit gumamit ka ng martial law, hindi na bulag, bingi at pipi ang mga tao. Hindi na tanga na maniniwala sa kada sasabihin at ilalabas mo sa bibig mo. Kasi alam kung bakit. Kasi wala ng reputasyon na meron natitira sa'yo. Ano na lang meron natitira sa'yo? Yung pwesto na inuupuan mo na wala ng paa. At yung corona na nakalagay sa ulo mo na wala ng respeto. Alam mo yung sarili mong pwesto ay para kang sinusuka. Yung sarili mong bayan na paglilingkuran mo pero ayaw kang tangkilikin at ayaw kang pakinggan. Kasi alam mo kung bakit? Kasi ang lumalabas sa bibig mo hindi katotohanan. Puro kasinungaling yan. Puro pangbalat kayo lamang. Na dahil sa ganito, ganyan. It's causing cons na mangyayari sa'yo. Ay mawawala ka sa pwesto. Hindi magtatagal. Kagaya nga na sinabi ko. Ngayon, araw mo, gusto mo hindi na. That's it. And then you're gonna be the same what you did. Diba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din yung mangyayari sa'yo. At mas malala, doble. Dahil una-una, wawasakin ang pagkatao mo, reputasyon mo, at buong pamilya mo madadama. Ang bango-bango na ng pangalan mo sa mga. Ikaw ang sumira sa pangalan
ng tatay mo at hindi yung tatay mo. At ikaw ang dumumis sa reputasyon ng pamilya na meron kayo. Kaya walang ibang sisisihin dito kundi sarili. Ingat palagi. Sana huwag ka magkagulo sa Pilipinas. Good luck.